Yung maputi ba o yung maitim ba yung maganda? Di ba? At hindi mo maintindihan, ano? Yung maputi, nagbibilay sa araw, di ba nakikita niyo naman yung mga puti dito, talagang as in, sa kainitan, nakabila doon sa beach. Pero tayo namang mga maitim, bumibili na kung ano. Sunblock and everything. So, wala talaga, no? Yung ganda it's in the eye of the beholder talaga. Yes. At pag sinabi kang anak ng Diyos, sigurado maganda ka. Amen. Kasi sabi sa Bible, di ba, sa Psalms, we are fearfully and wonderfully made. Amen. Talagang, sabi, talagang sa tiyan pa lang ng mga nanay natin, talagang binubuo na tayo ng Diyos. The Lord meet us in our mother's womb, no? So, kailangan dapat, pag nandito ka sa mundo na to, talagang smart, talagang anak ko ng Diyos. Hindi pwedeng nandito ka lang sa sulok at lagi ka lang sisilip-silip, di ba? Kasi hindi ito yung binigay sa atin ng Diyos eh. Yung mga bagay na, kaya hindi mo titingnan na kung saan ako mababa, siya matalino o mayaman and everything. So, we have different skills. Kaya nga dito, hindi nyo alam, isa sa atin, may kanya-kanyang talent. Yung magagawa ko, ay hindi nyo maaaring gawin, at yung magagawa ko, pwedeng hindi ko kayang gawin. Yung mga ganun ba? We have different skills. Kaya dapat, yung self-esteem natin, we have to develop that. We have to develop that. Dapat, yung mga bagay na kung saan na tawag dito, nagpapababa sa atin, dapat i-overcome natin yung mga bagay na yun. Kasi kung minsan, yung mundo, ano yung status symbol ng mundo? Pag yung pinapakita ng sarili ng status symbol, kailangan marami kang alahas. Diba status symbol yun, yung maganda yung sasakyan mo. So, doon mo pinapakita na you're strong, you're smart, you're big. Pero yun yung status ng mundo, yun yung status symbol ng mundo. But that is not from God. So, yung Diyos is naggagarantiya sa atin na nagbibigay sa atin ng lakas na tawag dito na lagi siyang naandyan, na we are equal sa mata ng Panginoon. So, kaya nga, ang sabi dito sa Ephesians chapter 5, 1-7, which is our text for today, babasahin ko sa inyo dito natin hihimayin yung pinag-uusapan nating self-esteem. Sabi dito, follow God's example, therefore, as dearly and love children and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. But among you there must not be even a hint of sexual immorality, of any kind of impurity, of greed, because these are improper for God's holy people. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words, for because of such things God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them. Purihin po ng Diyos, kanyang salita, no? Kung makikita natin dito, if we want to secure a healthy self-esteem, sabi sa verse 1 and 2, we must believe that we are loved by God. We are loved by God. Ang sabi sa verse 1 and 2, follow God's example, therefore as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. We are
dearly loved. Sobra yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano bang hindi masasabi natin sobra? He died for us. Sino ba yung handang magbuwis ng buhay para sa atin? God loves so much yung mga tao na nandito ngayon, kaya namatay siya. Kaya nga, dapat isipin natin na yung Diyos na buhay, yun yung laging nagsusupport sa atin at kasama natin at sinasabi na anak niya tayo. So dapat yung ating self-esteem, yung ating self-confidence, yung ating character, yung ating status sa buhay, dapat smart tayo, hindi tayo lagi yung lagi natatakot, di ba? Kasi anak tayo ng Diyos eh. Dapat lagi tayong nagtitiwala sa Diyos na andun yung paniniwala at pananampalataya that we can do things also. Kung ano yung magagawa ng iba, we can do also. No? Kasi binavalue tayo talaga ng Diyos. Jesus values us so much. So, we should believe that we are valuable. Amen. Amen. Ikaw yung magdi-decide nun, hindi ko kaya ang desisyonan sa sarili niyo. You have to decide for yourself that I am valuable. Yes. Kasi sabi nga sa iyo, yung buhay is always a matter of choice, no? Lagi ka lang namimili, ano? Yung buhay natin is laging merong choices kang gagawin. Kailangan maging matalino ka lang kung ano yung pipiliin mo, no? Yung sinasabi sa atin ng Diyos, talagang tandaan natin na we are dearly loved. Kung minsan nakaka-experience ka ng mga rejection, naranasan natin embarrassment, anger, pero dapat hindi iyan mag-conclude sa atin na hindi tayo parang importante o incompetent tayo sa mga bagay-bagay. Kasi kung minsan yung iba, dahil sa mga bagay na gano'n, yun nga, pag may mga shortcomings and everything, bumababa yung self-esteem. No? Dapat, you are focusing on God always. Amen. Kasi may mga pagkakataon na kung minsan hindi natin maiwasan, nagkakamali tayo, no? But you have to believe that God is always there. Kailangan tandaan natin yung mga bagay na dapat nagpapatuloy pa rin tayo para sa Kanya, no? Amen. Yung mundo, talagang i-judges tayo niyan based on material things, no? Pero yung sinasabi ko nga sa iyo, yung ginadjust tayo about the degrees we acquired, the money we make, the house we live in, the clothes we wear, the people are judging us for that thing, But we must believe kung ano yung pag-judge sa atin ng Panginoon, how God judges us. So, the Bible says, yun nga sabi dito, we are dearly loved. Hallelujah. So, regardless na kung sino ka, kung ano ka, kaya nga tayo dapat ganun din tayo magtrato sa ibang tao, no? Dapat kung paano tayo minamahal ng Diyos, huwag nating titingnan yung status nila. Sasabihin mo, pulubi yan o mahirap yan, hindi pwedeng pumasok sa church yan. I remember nga yung isang inimbitahan na pastor sa isang church, no? Nag-disguise siya, isang pulubi. Pumasok sa church. Kaya yung mga tao, layuan ng layuan. Wala man lang nag-entertain sa kanya. Walang pumamain and everything, pero umupo siya sa church. And habang iniintay kung sino yung mag-preach ng Diyos na tahimik, walang kumakausap doon sa pulubi na yun na nag-disguise. Pero siya yung pastor na mag-preach. Surprise. Imagine that, no? Imagine that thing. Yung mga bagay na dapat minamahal natin, ini-embrace natin kahit sino.
basta pumasok sa church welcome, kailangan yung welcome natin warm. Dapat pag winelcome mo siya is siguradong babalik siya sa susunod na linggo. Amen. Amen. Dapat ganun. Dapat pag nag-welcome